Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Down in the 20s. Yeah. Snow on Saturday.
Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at tinatawagan ko si Sister Claire upang magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We welcome you, Holy Spirit, on this prayer line live. And Lord, we ask for your anointing on Pastor Noel as he brings forth the word that you have given him to share with your people. We pray that your name would be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. Pastor Noel. Magandang gabi po, Sister Marina, Sister Claire, at sa ating pong mahal na si Bishop Mel Malto, sa lahat po ng sumusubaybay dito po sa prayer line. Amen. Tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay ating itutuloy ang serye ng pag-aaral patungkol po sa the spiritual warfare of the Christian believer o ang espiritual na pakikipagbaka ng Kristiyanong mananampalataya. At tinutunghayan nga po natin ang salita ng Diyos dito po sa Efeso, ika-6 na kabanata, sa mga talatang 10 hanggang dito po sa talatang 18. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa katapus-tapusay, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. At mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Purihin po ang Panginoon. Sa gabi pong ito ay ating pong pakikinggan ang mensahe patungkol po sa bigkis ng katotohanan. Ang bigkis ng katotohanan. Ulitin ko po, ito po ay patungkol sa espiritual na pakikipagbaka ng mananampalatayang Kristiyano. Napakahalaga po na pakinggan po natin ang kabuuan ng mensahe ng ating Panginoon patungkol sa espiritual na pakikipagbaka ng mananampalataya upang sa atin pong pakikinig ay maunawaan po natin kung paano po ba pinatitibay ng ating Panginoon ang mananampalatayang Kristiyano
At dahil ang sabi po ng salita ng Diyos ay meron pong araw ng masama na tinutukoy ang Biblia na sadyang darating sa bawat mananampalataya. Ito ay ang araw na kung saan ang kaaway ay tunay na sasalakay, aatakihin ang katawan ni Kristo o ang individual na mananampalataya sapagkat siya ay napupuot sa ating Panginoong Diyos. Nilalabanan niya ang Diyos, nilalabanan niya ang salita ng Diyos, nilalabanan niya ang gawain ng Diyos, nilalabanan niya ang kaharian ng ating pong Panginoong Diyos. Ito pong kaaway ng ating Panginoon ay tunay na kaaway din ng Iglesia ng Diyos, at ang kaaway nga ay walang iba kundi si Satanas at ang kanya pong mga hukbo. At patuloy nga rin po nating binabanggit, mga kapatid, na sa mananampalataya ay meron ding nananahan na lumang pagkatao na yan ay ginagamit ng kaaway upang tayo nga ay hindi lamang papanghinain, kundi tayo po ay mailayo sa pamumuhay kay Kristo. Sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos ay dadaanan po natin ang katotohanan iyon. Ang bigkis ng katotohanan. Ang mga sundalo po, lalo na po nung panahon ni Apostol Pablo, ang mga sundalong Romano ay gumagamit po ng bigkis. Ito po ay yung kanilang sinturon na kanila pong isinasakbat sa kanila, napalibot po sa kanilang mga baywang upang sa pamamagitan po ng bigkis na ito ay mahawakan niya at hindi po maging disorganized ang mga sandata na suot-suot ng isang sundalo. Ginagamit din ito na bilang kasama doon sa suksukan ng kanyang espada o ng kanyang tabak. Kaya ang bigkis ay napakahalaga dahil ito yung nagbibigay ng kaayusan doon sa kagayakan ng kawal. At ito ay nakapalibot sa baywang ng sundalo. At kung atin pong titignan, ay ginamit po ito ni Apostol Pablo bilang paghahalintulad upang mabigyan po niya ng diin ang isang espiritual na katotohanan. Ang bigkis po dito ay walang iba kung hindi ang katotohanan mismo. Na ang katotohanan na ito po ay dapat na nakapalibot at dapat na yumayakap sa isang mananampalataya upang siya ay maging matibay, mga kapatid. Kung hindi siya mayayakap at hindi po tunay na maisa sa ayos ng katotohanan, ang buhay ng mananampalataya ay wala pong kalakasan ang mananampalataya, mga kapatid. Ano nga po ba ang katotohanan na ito na binabanggit ng salita ng Diyos? Ang katotohanan ay walang iba kundi ang katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo na siyang anak ng ating pong Panginoong Diyos, ang sabi po niya, siya raw ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ito ay walang iba kung hindi ang persona ng ating Panginoong Hesus. Siya mismo ang buhay na katotohanan. Siya mismo ang katotohanan na tinutukoy ng salita ng ating Panginoon. Siya mismo ang dapat na humawak ng buhay ng mananampalataya. Siya mismo ang dapat na pumalibot sa buong pagkatao ng mananampalataya. Siya mismo, si Jesus, ang buhay na katotohanan ng Diyos, ang siya mismong dapat mamahala sa buhay ng
mananampalataya, mga kapatid. At tunay na ihalintulad ang katotohanan ng Diyos sa isang bigkis sapagkat siya ang katotohanan na ito ang siyang dapat na bumalot sa buong pagkatao ng mananampalataya. Siya ang dapat magsaayos sa buhay ng mananampalataya. Kaya nga po, natutuhan ito ng isang lingkod ng Diyos. Natutuhan ito ng isang tao na tunay na pinili ng ating pong Panginoon na makikita po natin sa katauhan ni David. Ang sabi po niya dito sa awit, 25 kabanata sa talatang 4, ang sabi niya, ituro mo sa akin ang iyong mga daan. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin, sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. So, makikita po natin sa isang tao na siya po ay naging pastol, siya ay naging isang kawal o sundalo, at siya rin ay nabuhay bilang isang hari na pinahiran ng ating pong Panginoong Diyos. Na siya po, ang sabi po niya rito sa awit na ito, ay naghihintay siya sa ating Panginoon. Nagmamasid siya sa ating pong Panginoon. At meron po siyang malalim na pagnanasa na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Ang nais ni David ay ang matutuhan niya ang mga daan ng ating Panginoon. Ang nais ng ni David na ito ay ituro sa kanya ng ating Panginoon ang kanyang mga landas. Ang nais ni David ay mapatnubayan siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. Ito ay ituro sa kanya habang siya naman ay naghihintay sa ating Panginoon. Kaya dito, katulad ng bigkis, ay ninanais ni David na ang katotohanan ng Diyos ang siyang papatnubay sa kanya, ang siyang hahawak sa kanya, ang siyang mamamahala sa kanya, ang siyang papalibot sa kanya, ang siyang tunay na dapat masunod sa kanyang buhay, ang kapahayagan ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos. Sapagkat sa labas ng katotohanan, sa labas ng kalooban ng Diyos, at sa labas ng kapahayagan ng Diyos, ay wala doon ang kalakasan ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa labas ng daan at sa labas ng katotohanan ng ating Panginoon ay hindi mo matatagpuan ang buhay. Kaya naman, dito ay kinakailangan nating kinakailangan maunawaan ng mananampalataya na hindi sapat na naunawaan niya ang salita ng Diyos. Hindi sapat na hawak niya ang salita ng Diyos. Hindi sapat na ito ay kanyang pinag-aaralan. Magandang pasimula yun. Subalit, dapat ang kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos ay dapat na humantong o dalhin siya sa isa pang mas malalim na karanasan. At ito ay walang iba kundi ang mapaubaya niya ang kanyang buong puso, ang kanyang buong kaisipan, ang kanyang buong buhay, mapaubaya niya ito sa pamamahala ng salita ng Diyos. Dahil magkaiba po yung nahawakan natin ng salita ng Diyos at iba rin ito doon sa nahawakan ka ng salita ng Diyos. Iba yung napamahalaan mong salita ng Diyos at iba rin naman yung napamahalaan kang lubos ng salita ng Diyos. Iba yung naunawaan mo lang ang salita ng Diyos at iba naman din yung napagharian ka ng salita ng Diyos.
Kaya naman, kapag isang bahagi lamang ang ating nagampanan patungkol sa ating pakikipagrelasyon sa salita ng Diyos, itong mahawakan mo lang ang salita ng Diyos at hindi ka nahawakan ng salita ng ating Panginoon, hindi mo hinayaang ipasakop ang iyong sarili sa pamamahala ng salita ng Diyos, ay matatagpuan ka pa rin sa kalagayang ikaw ay mahina, mga kapatid. Sapagkat ang sabi nga ng salita ng ating Panginoon, sabi ng ating Panginoong Hesus, ang isang taong matalino ay tunay na hindi lang siya dumirinig sa kanyang salita, kundi ang taong ito ay ginaganap niya. Ibig sabihin, pinahintulutan niya na ang salita ng Diyos ang maging pamantayan ng kanyang buhay. Pinahintulutan niya na ang salita ng Diyos ang siyang mamahala sa kanya. Ipinasakop niya ang kanyang kalooban sa salita ng Diyos, mga kapatid. So, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, yung dumirinig sa kanyang salita, at ito ay gumaganap dito, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At pagdating ng ulan, pagdating ng baha, pag-ihip ng hangin, paghampas sa bahay ng mga bagay na ito, ang bahay ay hindi po babagsak sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. So, ito ang pagkakaiba ng mananampalatayang alam lamang ang salita ng Diyos at nahawakan niya ang salita ng Diyos, naintindihan niya ito, doon sa mananampalataya na pinagharian ng salita ng Diyos, na ang kanyang pagkatao ay binigkisan ng katotohanan, mga kapatid. So, walang silbi ang bigkis kung hawak mo lang ito. Walang silbi ang sinturon kung hawak lang ito ng kamay mo. Kinakailangan ang bigkis ay ipalibot mo sa iyong baywang. Kaya ka doon lamang magkakaroon ng tunay na kalakasan, ng tunay na kaayusan sa iyong buhay, ng tunay na katatagan sa iyong buhay, kapatid. Dahil kung pakikinggan mo lang ang salita ng Diyos at hindi mo ito paghahariin sa iyong buhay, ay matutulad ka sa isang taong mangmang na dininig niya ang salita ng ating Panginoon, ngunit hindi naman ito ginanap, ay siya'y hahalintulad sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay ng mga yaon, at ang mangyayari ay babagsak ang bahay na ito, kakilakilabot ang pagbagsak ng bahay na ito. Bakit? Sapagkat nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Ito ay ang kaluluwang naunawaan nga ang salita ng Diyos, narinig nga ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ngunit hindi naman niya hinayaang mabigkisan siya ng katotohanan. Kaya mabuhay. Kaya ito ay nasa kalagayang mahina, madaling mauga, mga kapatid. Ito po ang nakita natin kay David, no? Sa kanyang kabataan. Ang pinaghari niya sa kanyang buhay ay ang purong salita ng katotohanan. Ang purong salita ng Diyos. Hindi po niya ito hinaluan nung kanyang hinarap si Goliath. Siya ay nabuhay sa purong pananampalataya, lubos na pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, nung nabalitaan niya na naghahamon si Goliath, ay sa kasalukuyang nangangatog si Saul at ang mga kawal ng Israel, ay pumunta siya doon kay Haring Saul. At narinig niya kasi ang hamon ni Goliath. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa unang Samuel 17 kabanata, at sinabi ni David kay Saul sa talatang 32, "Wag manglupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteyong ito." Sabi naman ni Saul kay David, "Hindi ka makaparoroon laban sa Filisteyong ito sapagkat
upang makipaglaban sa kanya sapagkat ikaw ay isang bata at siya'y isang lalaking mangdirigma mula sa kanyang pagkabata. Sinabi ng David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-alaga ng mga tupa ng kanyang ama at pagka pumaroon ang isang leon o isang oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking inililigtas sa kanyang bibig. At pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso at ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Sa madaling sabi ay si Saul ay pumayag na harapin ni David ang kaaway na si Goliath. At subalit, ang sabi po ng talatang 38 ay sinandatahan ni Saul si David. Binigyan po siya ng mga sandata. At ang sabi po ng Biblia, at kanyang inilagay ang isang turbanteng tanso sa kanyang ulo at kanyang sinuutan siya ng isang baluti sa katawan at ibinigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikmang yaon. Ibig sabihin, sinubukan niya na lumakad. Sinubukan niya yung mga sandata ni Haring Saul sapagkat hindi pa niya natitikman. Ibig sabihin, wala pa siyang karanasan patungkol sa mga sandata na yon. At sinabi ni David kay Saul, hindi ako makayaya o nadala ko ang mga ito sapagkat hindi ko pa natitikman at pawang hinubad ni David sa kanya. So makikita natin, hindi po ginamit ni David yung mga sandata na binigay ni Saul, kasama po yung bigkis po doon. Tinanggihan niya ang lahat ng yon. Suot-suot niya. Imaginin po niyo, maliit si David, bata pa. Imaginin po natin, isipin natin si Saul ay mataas na lalaki, matipuno ang kanyang pangangatawan at isusuot niya ang mga sandata kay David, pati yung baluti. At imaginin niyo, oversize, ang napakalaki ng mga sandatang yon. Kaya, ang sabi ni David, hindi kanyang tinanggal ito, kanyang hinubad ito. Doon sa ginawa na ito ni David, mga kapatid, ipinakita niya na hindi niya hinaluan ng anumang katalinuhan ng tao, kaparaanan ng tao, o prinsipyo ng tao ang kanyang pakikiharap sa kay Goliath. Hindi niya hinayaang mabigkisan siya ng ibang prinsipyo, ng ibang kaisipan. Hinubad niya ang lahat ng ito at ang tanging dala-dala niya lamang ay walang iba kung hindi yung patnubay, pangunguna, pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. Hinarap niya si Goliath sa madaling sabi, mga kapatid, ay ginapi ni David si Goliath sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. So ganito ang mensahe ng bigkis ng katotohanan. Huwag mong hayaan na ikaw ay mabigkisan ng anumang bagay na hahalo sa salita ng Diyos, ng anumang ibang kaisipan, ng anumang ibang kaparaanan na ito ay hindi sang-ayon sa salita ng katotohanan, sa katotohanan ng Diyos. Sapagkat ganyan sumasalakay ang kaaway. Nais niya, okay, gamitin mong salita ng Diyos, okay, ikaw ay kumonsulta sa Diyos, ngunit ang nais ng kaaway ay haluan mo ito ng ibang bigkis, ng ibang bagay na nagagamitin mo upang pagkuhanan mo ito ng paraan. Nais ng kaaway na meron siyang ipasok na ibang kaisipan, katulad ng ginawa ni Saul kay David. Gusto niya na yung sandata ang kanyang gamitin, ngunit ang ginawa ni David, hinubad niya ang mga ito. Kaya sa ating pakikipagdigma, kapatid, laban sa kaaway, ay isang bagay ang pakatiyakin na ang atin pong pananampalataya ay tunay na tutuntong lamang, hahawakan lamang po natin, tayo ay aasa lamang, tayo po ay magpapasakop lamang, pamamahalain lamang natin sa ating kaisipan, sa ating mga puso, ang purong salita ni
Kristo. At doon tayo magkakaroon ng kalakasan. Ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, dito po sa Juan, 15 kabanata, dito po sa talatang 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So, makikita po natin ang tunay na pananatili kay Kristo ay sinasamahan po ito ng pananatili ng kanyang salita sa atin. At kung magkagayon, mga kapatid, ay pinatunayan ng ating buhay na pinamamahalaan tayo ni Kristo, binibigkisan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinamamahalan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pamamahala ng kanyang salita. Ang sabi po ng ating Panginoon ay meron tayong pong pribilehiyo na mula sa langit. Hingin po natin ang nais po natin sa ating Panginoon. Ito po ay gagawin sa atin, mga kapatid. At kasama po dito ang atin pong pakikipagdigma sa kaaway na si Satanas at sa kanyang mga hukbo, mga kapatid. Kaya nga po, isang bagay ang dapat po nating tignan. Meron po ba sa ating kaisipan na bagay na pinananatili natin na ito ay hindi sang-ayon sa malinis at purong salita ng Diyos? Meron bang ibang prinsipyo na atin pang nilalakaran hanggang ngayon? Meron bang ibang kaisipan na ito ay hindi sang-ayon sa kaisipan ng Diyos? Ang mga bagay na yan, kapatid, ang siyang tunay na makagpapahina sa atin. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang taong mayroong dalawang kaisipan o may dalawang akala ay itong taong ito ay hindi po matibay ang kanya pong buhay, mga kapatid. Kaya sa ating panalangin sa ating Panginoon, kapatid, ay isuko natin sa ating Panginoon ang lahat ng yan. At humingi tayo ng biyaya sa ating pong Panginoong Diyos na ang tangi nating titignan, ang tangi nating pamamahalain sa ating buhay ay walang iba kung hindi ang buhay na katotohanan ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At nawa, tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Sa susunod po uli na Martes ay magsama-sama po tayo at pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord po. Amen. Salamat, Pastor Noel. Salamat po sa Panginoon, Pastor Marina. Hallelujah. Napakinggan niyong muli ang kabanata ng Efeso, talatang 6. Ka-6 po na kabanata sa talatang 10. Talatang 10. Hanggang 18. Hanggang 18. Kung ibig niyo pong mapakinggang muli ang kanyang ang ating lesson sa gabing ito ay nasa Facebook ng Glory Tabernacle ang mga mensahe from the beginning hanggang ngayon at maririnig po nyo ang lahat ng mga mensahe sa Glory Tabernacle Facebook. Hallelujah. Nasa portion na po tayo ng ating mga prayer requests. Once again, salamat Pastor Noel. Salamat din, Pastor Marina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally tonight at nasa bahagi na po tayo ng ating mga prayer requests at kung sino man po ang nasa linya na may mga prayer requests, praise report, ay nakabukas po ang ating linya sa gabing ito. Sino po ang nasa linya at may mga prayer requests?
or praise report. Do you have any praise report? Yes, I have a praise report. I had a doctor's appointment today, and I had a good report from the doctor, and I want to thank the Lord. And also, I have a prayer request. Today is Veterans Day, and I would like to lift up the veterans and all servicemen and women and thank them for defending our country and giving us freedom. Thank you, Lord. All right, Sister Claire, you pray for your prayer request. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God, that, Lord, help us to be strong in you, Lord God, and you will empower us by your Holy Spirit, Lord, to do the things that you've called us to. Lord, we want to lift up to you today all the veterans, the service men and women who defend our nation, Lord God. We lift them up to you, Lord God, and we remember those who gave their lives that we may have freedom in this nation, Lord God. Lord, it said in your word that greater love has no man than this, that he laid down his life for his friends. And Lord Jesus, you are our Savior, you're our friend, you're our brother, Lord God, yet you gave your life that we might have life in you, Lord God. And Lord, tonight, Lord God, we thank you for the sacrifice you gave for us, Lord God, that, Lord, you died that we might have life, Lord God. And we remember all the servicemen and women who gave their lives that we might have freedom in this nation, Lord God. And Lord, we thank you, Lord, for their sacrifice, Lord. Lord, tonight we want to lift up this prayer line, Lord God. We lift up Glory Tabernacle, Bishop Mel and Pastor Marina, and we lift up Consuming Fire Radio Ministries, Evangelist Mike, and every prayer intercessor, Lord God. We thank you, Lord God, for all your people, Lord God. We thank you, Lord, for every prayer intercessor on this prayer line. We thank you, Lord, for every preacher on this prayer line, Lord God. We thank you for the opportunity that you give each one of us to pray for your people, Lord God. And Lord, as we lift up the needs of your people, Lord God, we thank you for hearing and answering us, Lord. Lord, with prayer, Lord God, you can do what we can't do, Lord God. And as we approach your throne, Lord God, as we lift up our needs to you, we thank you, Lord God, for being mindful of us, Lord God, for knowing, Lord God, that, Lord, as we come before you, we ask for your help, your intervention in our lives, Lord God. And Lord, tonight we pray, Lord God, that your name would be glorified here, that the praise reports and the testimonies would honor you, and Lord, that many people will come to salvation as the word of God is preached, Lord God. Lord, we thank you, Lord God. We love you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. Sino pa po ang may mga prayer requests? It's me, Sister Luz. I have a couple Hi, Sister Luz. Yes, I usually don't attend the Tagalog prayer line, but today Amen. my girlfriend from California is returning from Israel on the 13th, and I want her to be safe coming back. And also my friend, who is her sister, who lives in Las Vegas, Linda, her name, is coming back also from the Philippines to Las Vegas. So I am praying for their safety returning to United States. That I want them. Linda is coming back to Las Vegas.
Yes, Lolita is coming back to Las Vegas. She's coming from Israel, going back to Las Vegas, and Linda is coming back to Las Vegas from the Philippines. The two sisters are far apart right now, and they're coming back. So I want them prayed for your safe return. Amen. Amen. Sino pa po ang nasa linya na may mga prayer requests? Pwede ko pong tawagan si Sister Jo. Hello? Sister Jo, hello? Yes po. Yeah, hello. Opo. Nagpunta lang po ako dito sa banyo dahil may mga bisita kaming Navy, pero I'm good. Oh, okay, good. Pwede pakilip up yung prayer request ni Sister Luz, Lolita coming back to Las Vegas from Israel. Si Linda naman coming back from Philippines. Sige po. Yeah. Yeah, I heard yung kanyang prayer request na kambyut lang ako kasi may bisita kami, but we're good. Anyway, sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ama, na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami po ay lumuluhod na naman po ng aming mga puso ay niluluhod po namin, ang aming mga isip, Lord, ay hinihingi po namin ng kalinisan at humihingi po kami ng patawad, Panginoon, sa inyo, Lord of God, kung ano man po ang hindi ka nais, Panginoon, na mga ugali or whatever things, Panginoon, hindi po nagpiplease sa inyo, Panginoon. We pray, God, na pakalinisin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. At patuloy mo kaming baguhin, O God, ng ways na gusto niyo, Panginoon. Lord, hindi po namin mababago ang aming mga sarili, kundi kung wala kayo po na tutulong sa amin, Panginoon. At renew niyo po yung aming spirit everyday, Panginoon, na kami po ay lalakad ng pagtitiwala at pagmamahal at ng pasensya po sa mga araw at sa mga panahong ito, Panginoon. Ama, narinig niyo po ang prayer request ng aming kapatiran, Panginoon, na I pray, God, na Lord, tulungan mo po na makabalik po yung magkapatid po dito po sa Amerika ng maayos, O God. Bring them here safe and sound, Panginoon. At Lord, na kung saan mang bansa sila nanggaling, Israel, Pilipinas, Panginoon, Lord, narinig mo, Panginoon God, ikaw po ang mahuna sa mga piloto, Lord of God. At kayo po ang piloto ng mga eroplanong sasakyan nila, Panginoon. We pray, God, na sukloban mo din po sila ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa mga viruses, Panginoon, na lumalaganap po sa mga ibang bansa, Panginoon. Kung sino man po ang mga sumasakay, Panginoon, Lord of God, sa aeroplanong iyon, Panginoon, protectionan mo po lahat sila, Panginoon. At na makita po nila, O God, na ang safety po ay galing lagi sa inyo, Panginoon, O God. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos ng kapagmahal, Panginoon. Dalangin ko po sila at ng kanilang mga pamilya na iiwanan po sa kanilang pagbabakasyon. We pray, God, na ingatan mo po sila, Panginoon. At hindi po namin alam kung sila po ay nakakilala na sa inyo. Itong ano mga pinagpipray, God, na si Lolita at ano nga pa yung pangalan na isa? Linda. Lord, we pray, God, na kung hindi pa sila nakakilala sa inyo, Panginoon, we pray, God, na magkaroon po ng salvation, O God, sa kanila. At makita po ang light po ng pagmamahal, Panginoon, sa mga kapatiran na nakikita po nila na nakakausap po everyday, Panginoon, na nag-share sa kanila ng Word of God, katulad ni Sister Lulu. Thank you so much, God, na kayo po, Panginoon, Father God, ang maghipo po sa bawat isa sa mga nakikinig din po sa gaming ito, Panginoon, Lord, O God. Maraming salamat po sa kanilang buhay.
sa pagmamahal mo, Panginoon, sa pag-asa mo, Panginoon, at sa patuloy na pagpapatawad mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Bagamat yun po yung prayer request lahat na po, God, kung ano man po yung unspoken prayer request ng mga nakikinig, Lord, we pray, God, na Lord, alam mo po, ibubulong pa lang po namin, alam mo po kung ano nasa isip namin, kaya we entrust everything to you, Lord. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Jo. You're welcome po. Amen. Salamat, Sister Jo. Sino pa po ang nasa linya? Brother Rico, you're on the line. Meron kang prayer request? Yeah, I have a prayer request. Itong left shoulder ko, yung joint, lamig, sumasakit sa lamig. Oh, okay. Left side. Left side ng shoulder. Matanda na. Shoulder. Pain. Okay. Sister Lai, pwedeng paki-lift up si Brother Rico? And also those who are sick tonight? Okay. And okay. Salamat po, Panginoon Diyos. Heal me, O Lord, and I will be healed. Heal me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I pray. For you are the one we praise. That's sweet, right? Thank you. Marami pong salamat, mahal na Diyos, sapagkat sa gabing ito ay muli namin narinig ang inyong pong banal na aral, inyong banal na katuruan mula kay Pastor Noel. Marami pong salamat sa pag-bless niyo muli sa amin sa gabing ito. Kami po ay, Panginoon, ay humihingi ng patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon, at sa kabila po ng aming kakulangan, Panginoon, ay patuloy po ang inyong pagmamahal at walang kupas ang inyong pagtulong sa amin bilang inyong mga anak. Salamat po, Diyos Ama. Sa gabing ito po, Panginoon, itinataas din po namin ang karamdaman ni Brother Rico, Panginoon. Sumasakit din po ang kanyang left shoulder, katulad din po ng left shoulder ko. Kaya, Panginoon, nararamdaman po ang sakit na ito sa tuwing dadating ang taglamig. At sabi nga po niya, Panginoon, ito'y kaakibat ng aming pagtanda. Panginoon Diyos, ang lahat po ng ito ay mapapawi sa isang hipo niyo po lamang, Panginoon. Kaya hinihiling po namin sa gabing ito ang kagalingan ng mga muscle na sumasakit sa kaliwang balikat o saan mang panig ng katawan, Panginoon. Baguhin mo po at pasiglahin ang mga kalamnan na ito, ang mga ugat ay dumaloy ang malayang pagdaloy ng dugo, Panginoon. Hinihiling din po namin na ang buong kagalingan at mawala na po ng total ang pananakit na ito ng mga balikat, Panginoon, at anumang bahagi ng katawan. Sa gabing ito rin po ay itinataas po namin si Charlie na hindi pa po siya
salamat po sa pag-alis ng kanyang fever ngayon po at sipon. Sa ngayon po ay kaunti na lamang po ang ubo niya. Kaya marami po salamat sa inyong pagpapagaling na pinagkakaloob sa kanya. Tinataas din po namin sa gabing ito yung aming pong landlord na si Dr. Aing, Panginoon, na mayroon po siyang bato sa gallstone. Pinakahiling po namin, Panginoon, na mawala ang gallstone na ito, matunaw po sana, Panginoon. Hindi po namin kayang isipin, Panginoon, kung paano po ang gagawin ninyong pagpapagaling. At wala po kaming duda, Panginoon, ang lahat ng ito ay mapapawi at mapapagaling sa inyong banal na kapangyarihan, Panginoon, ng pagpapagaling. At higit sa lahat po ay napakaraming tao ang may sakit, hindi lamang po dito sa mga pamilya at miyembro ng prayer line na ito, sa mga tao pong nakikinig sa gabing ito, kung sino man po ang may karamdaman, Panginoon, itinataas po namin silang lahat. Sampu ng kanilang mga kahilingan, Panginoon, ang tahimik na pag-iyak ng kanilang mga puso sa mga karamdaman at sakit ng katawan ng kanilang dinaranas ay pakahipuin niyo po sila at pagalingin, Panginoon. Kayo po ang dakilang manggagamot. Wala na pong iba, Panginoon. Kahit sa gabing ito, lahat ng mga bata man o matanda at sa lahat ng mga nangangailangan ng inyong dakilang kapangyarihan ng pagpapagaling, kaawaan mo po silang lahat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos at ng kasama po ng inyong Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. God bless. May prayer request ka? Or pre-name mo na sila? Opo, na-pray na po kasama. Salvation po sa pamilya ng mga Alciso family sa Pilipinas. Alciso. Okay. Thank you so much. You're welcome. Sister Claire, can you lift up all those who need jobs, apartments, and they're in financial hardship, and also the salvation of the family of Alciso. Amen. Heavenly Father, we lift up to you all those who need jobs, Sister Jo, Sister Lila, Brother Tom, and Lord, all the people who are looking for jobs, Lord God, we pray that you would open, Sister Juliet, that you would open doors for them to receive employment, Lord God. Give them favor with the employer, Lord God, that, Lord, they may have a job, Lord God. Lord, we also lift up those who need apartments, those who have financial difficulty, that, Lord, you would bring provision, Lord God, that you would receive financial breakthrough, Lord. And, Lord, we thank you, Lord God, that you're our Jehovah Jireh, our provider, Lord God. And, Lord, whatever we need, Lord God, we ask in your name, Lord God, that, Lord, you would supply and provide for us, Lord. Lord, tonight we also lift up the Alciso family, that you would bring salvation to every member of their family. Lord, we also lift up Sister Samantha and her whole household, that you would bring salvation to her son, her daughter, her mother, her brother, and Lord, everyone, Lord God, who needs salvation, Lord God. We lift up our friends, our families, our co-workers, our neighbors. We lift up the Filipino people to you, Lord God, wherever they are, Lord, in the Philippines, here in the United States, in other nations.
Lord, we lift up the Filipino people to you, Lord God, that you would bring them to saving knowledge of who you are, Lord God. And Lord, we also lift up every Filipino in the United Church worker, Lord God, the pastors, the evangelists, the missionaries, people to you, Lord God, that you would bring them into your service, saving knowledge of who you are, Lord God. And Lord, to your name by preaching your word, Lord. Every your hand, Lord God, and your voice to the nations, Lord God. Lord, we pray, Lord God, in the United Church worker, one of them mightily, we lift up Pastor Mel, Lord God, Marina, the pastors, Pastor Noel, and every pastor, Lord God, every church represented, the evangelists, the missionary people to you, Lord God, that you would bring them into your service, saving knowledge of who you are, Lord God. And Lord, for your kingdom, that many people by preaching your word, Lord, wisdom, every fire and anointing on each and of the nations, Lord, that your word would continue to go forth, Lord God, throughout, Lord, we pray, Lord God, in the United States worker, Lord God, that you might have wisdom upon each one of them, Lord God, Marina, Pastors, Lord God, evangelists, the missionaries, them in your saving knowledge of who you are. Lord God, and Lord, of the nations, that your word would continue to go forward, God, throughout, Lord, we pray, Lord God, in the United States, work, upon each one of them, Lord God, Pastors,
saving knowledge of who you Father, I pray, oh God, that your Holy Spirit will push the people, oh God, to desire you never before, Lord God. And even your churches, Lord, let there be revival within the church, Lord. Let there be unity within the church, Lord. I lift up to you the Philippines, my God. Father, I pray, my God, for all of our government officials, Lord. Lord, there's so many things that are being unveiled, Lord. The graft and corruption among the government officials. Father, you raise up a standard, Lord, that will bring total cleansing to those who run the government. And that, Lord, love from you will prevail and flow to our government officials, Lord, Father, that they will not look on politics, but they will look unto you, O God. That this is the hour, Lord, because you are coming soon. That people, oh God, will come back to you, my God. Lord, visit those nations that have no God, that does not know you, Lord, that does not believe in you, Lord God. Father, the way you did in the testimony that you do a miracle in Iraq, do it, Lord, in other countries that they know you, Lord, that they will know that there is a God, Lord Jesus, who died for them on the cross, that whosoever believe in you, Lord, will not perish, but will have everlasting life. Because you bought them with a price, Lord. You shed your blood on the cross. And let it be tonight, Lord God, if there are people who are silent listeners in this prayer line, my God. I pray, Father, oh God, that you, oh God, Jesus, proclaim to them your love, oh God. Oh Lord, oh God, host them, Lord, to desire you, Lord God. Because, Lord, you are the ultimate solution in the present crisis, my God. Thank you so much, my God. I lift up to you each family that are represented in this prayer line. I pray for them, Lord God. I pray, oh God, Lord, that you, oh God, Jesus, meet the needs of each one, Lord, the intercessors, Lord. I pray, Father, that as you, use them, oh God, mightily, Lord God, to pray for other people, you will also take care of their needs, oh God. Father, meet the needs of your people tonight, Lord God. Let there be a testimony, Lord, that will glorify your name, that will lift up your name, oh God. Father, I lift up to you the glory of Tabernacle and all the people and pastors and ministers that you have used mightily in this prayer line. I pray for them, Lord. I pray that your anointing will flow, oh God, Lord Jesus, and you will provide for their needs, my God. I pray, oh God,
that, Lord, you will strengthen Pastor Mel and Pastor Marina physically, financially, and emotionally, and that people will draw to you through this Glory Tabernacle, my God. Thank you so much for tonight. Lord, I pray for Belen, Lord, my cousin doctor. I pray that you reveal yourself to her. I pray that you touch her and bring healing to her body. And I pray, God, that you will use her because she always comes to Mass morning and afternoon, but it's always a Mass, Lord God. Father, I pray that she will know how to have a relationship with you, Lord God. That you will reveal to her the deep things that are coming from you, Lord God. Father, I pray for Tumi and Stephen, Lord. Father, I pray that you strengthen this couple, Lord. I pray, Father, that you will not let them, oh God, lose their testimony about your goodness and your faithfulness to their lives. I pray, my God, Lord Jesus, that you already have released Stephen from this spirit of depression and oppression, oh God. And Lord, that faith will arise in their hearts and the enemy be scattered, Lord, and use them mightily, Lord God, oh Father, for your honor and glory, my God. Oh God, they are your children. Do not let them lose their testimony, Lord. Father, oh God, let not the enemy prevail because you have already, oh God, Lord God, we have already overcome, Lord, and we are more than conquerors in your covenant with your precious blood, oh God. Father, thank you so much for tonight. Bless each one in this prayer line, Lord God. Father, oh God, especially those who have no jobs. Father, you are the owner of jobs. And you are the one who provides, Lord, when there is nothing more to do, Lord. Father, I pray that you meet their needs. I pray that you do a miracle in their life, oh God, knowing that you are a God who knows the needs of your children, Lord God. You do a miracle in their life, my God. Holy Spirit, visit them, oh God, and comfort them, embrace them with your love, oh God. And then, Lord God, you will lift up your children and never be discouraged because in you there is hope. In you, oh God, Lord Jesus is the answer to every solution, Lord. So here we are. We offer our hearts to you, Father. Give us, Lord God, your anointing and your Holy Spirit, that when we speak, oh God, with power and authority that's coming from you to save souls, Lord God. Bless this prayer line, Lord God. And may you, oh God, Jesus, order the steps of each one, guide and keep them, and watch over them. In Jesus' name, amen. Glory to your name. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Sister Chip. Sister Lai, pwedeng kumanta ka uli nung Onward Christian Soldier. Opo, sandali. Ano ngayon? Veterans Day? Okay. Veterans Day pala. Oh, salamat po. Sandali lang. I have to look at the page. Okay, Onward Christian. Sandali lang ha. Here. Okay. Hold on a second, please. Okay. Tayong lahat po, awitin natin ang Onward Christian Soldiers. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cause of Jesus, going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. At the sign of triumph, Satan's host that flee. On then Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver
Fathers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christians, soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Onward then we people join our happy throng. Blend with our sure voices in the triumph song. Glory, loud, and honor unto Christ the King. Through countless ages, men and angels sing. Onward, Christians, soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, Sister Laila. God bless. God bless you. Bishop Mel. Tinatawagan ko ngayon si Bishop Mel. Amen. Hallelujah. Amen. Manalangin po tayo sa closing prayer ngayong gabi, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng mahal na Espiritu, salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong kabutihan na minsan pang muli ay pinagkaluban mo ang iyong mga anak ng pagkakataon upang magkatipon-tipon sa iyong harapan at mabigyan ka ng papuri. Mabigyan ka namin ng pagsamba, panalangin at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Noel. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin na gagawin mo, na natutugunin mo, Panginoon, ang mga pangangailangan at ang mga mungkahi at mga prayer request ng iyong mga anak sa gabing ito. She wants to fit inside. Kaya ikaw, Panginoon, ay alam namin ay nasugatan ka dahil sa aming mga kasalanan. Ikaw nga po ay binugbog dahil sa aming mga kasamaan. At kami po ay gaya ng mga tupang ligaw na minahal mo pa rin at pinasan mo ang aming kasamaan. At kung ano po ang pagkasagip mo sa bawat isa sa amin na narito sa harap mo, ito po ang dalangin namin na gagawin mo rin po sa lahat na walang ilaw sa kanilang buhay, lalong-lalo na po ang aming bansang Pilipinas. Kasama na po ang bansang Amerika at mga bansang hindi kumikilala na ikaw ang Diyos ng lahat ng mga nilikha. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, dalangin namin na kakalagan mo ang aming mga tanikala na hindi ka nais-nais sa iyong mga mata, Panginoon, upang makamtan namin ang matuwid at kaligtasan sa buhay, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay sa bansang Pilipinas at lahat ng aming mga kababayan, 10 ng aming mga kamag-anakan dito sa Amerika at sa Pilipinas din, Panginoon. Let me know. Kaya nga minsan pang muli, Panginoon, let me know when all the cat litter is done. Ngayong gabi, ang mga nawawala sa landas, ang mga may sakit, ang mga may karamdaman sa kanilang pangangatawan at sa kanilang pag-iisip, Panginoon. So, dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito na hihipuin mo po ang bawat isa sa kanila dahil sa iyo lamang makakamtan namin ang iyong kagalingan, Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, Panginoon, na ang banal na salita na narinig namin ngayong gabi sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Noel ay magsilbing tinapay ng buhay, magbigay ng lakas, magsilbing ilaw,
magtaguyod at magtutuwid sa aming mga spiritual at physical na pamumuhay, Panginoon. At dalangin din namin na maging saksi ang bawat isa sa amin ng yung sariwang pag-ibig na maghahatid sa bawat isa sa amin sa buhay na walang hanggan sa piling mo. Panginoon, kung ano ang dinaranas naming kapighatian sa buhay na ito ay walang kabuluhan kung ito ay ihahambing namin sa kaluluwatian na yung ihahayag sa amin sa iyong piling sa darating na Panginoon. Kaya nga, Panginoon, dalangin namin at tulungan mo kami na hindi matuon ang aming pinagkakaabalahan sa buhay dito sa lupa, Panginoon, kundi sa langit na aming magiging tahanan magpakailan, Panginoon. Alam namin na ang aming kaaway ay hindi tumitigil sa kanyang masasamang gawa upang ang bawat isa sa amin ay gambalain ang aming matuwid na lakad sa iyo, Panginoon. Bagamat ang buhay namin ay sa daigdig na ito ay punong-puno ng pagtitiis, pighati at kahirapan, subalit ito ay pinahihintulutan mo, Panginoon, upang sa gayon ay makita ng buong mundo na ikaw ay Diyos na nasa amin na umiibig at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak, na walang ibang layunin kundi maitanghal ang iyong kaluluwatian sa aming buhay, Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, hayaan mo, Panginoong Hesus, na dumaloy ang iyong biyaya at katugunan sa bawat pangangailangan ng bawat isa na dumalo dito sa Prayer Line Live o mga panalangin buhay. Ngayong gabi, alam mo kung sino, Panginoon, ang pinaghihinaan ng loob dahil sa bagyo ng buhay o bagyo sa buhay na kanilang dinaranas, Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa sa buhay, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung sino ang nangangailangan ng trabaho ngayong gabi. Alam mo kung sino ang dumaranas ng mga kapighatian at kalungkutan sa buhay. Dahil lahat ng bagay hindi lingid sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo lamang matatagpuan ang kasagutan ng lahat ng aming pangangailangan sa buhay, Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, dalangin din namin na ang yung banal na salita na narinig namin ngayong gabi ay patuloy na hawakan ang aming mga puso upang hindi kami magkasala, Panginoon. At bilang mga anak mo, Panginoon, dalangin ko na damitan mo kami ng iyong habag, ng iyong kabaitan, ng iyong pagmamahal, Panginoon, at pusong nagpapatawa doon sa nagkakasala sa aming Panginoon. Dahil kung ikaw nga ang Diyos na nagpapatawad, kami pa kaya, Ama ko, na yung mga anak? Panginoon, ipairal mo sa aming puso ang tunay na pag-ibig sa iyo mula ngayong gabi, Panginoon, at sa aming mga kapwa upang ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay malayang manatili sa aming buhay at wala kaming ibang nais sa gabing ito kundi itanghal ka namin at hindi tao o ang sarili namin, Panginoon. Kaya nga mula ngayong gabi, dalangin namin na gagabayan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon ng matatag na pananampalataya sa iyong nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Dahil ito ang hudyat ng mga huling araw ng sanlibutan upang ang hindi pa lubusang nakakakilala sa iyo ay magkaroon ng pagkakataon na makabahagi ng iyong biyaya na iyong ipinangako doon sa mga magmamahal at iibig sa iyo, Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, na iyong itinakda buong puso at kaluluwa naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo
at nabuhay na muli upang iligtas ang kanyang mga nilikha dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Bishop Mel. Tayo po ay magpuri sa Diyos. Hallelujah.